Do you buy this explanation by the camp of Vice President Sara Duterte na hindi, wala man yung item patungkol sa cash on hand or in bank sa kanyang salin from 2019 to 2024 pero nakapaloob daw yun sa others? Naku, Christian, pag sinabi kong ano yan, baka bawian ako ng lisensya. Pag sinabi nyong... Wala na makinig sa atin. No? Nakita mo, hindi naman sa ano. Ang daming accountant. Sorry. I-clarify nyo lang po. No? Baka ma-splice yung sinabi nyo. No? Baka bawian kayo ng lisensya pag... Kapag sinabi ko na totoo yun, na naka-lump in siya dun sa others, ay nakita natin, tama ka Christian, baka mamaya biglang splice tapos ako may problema. At nakita natin yung pagtutol ng mga accountant. So, siguro magandang ipaliwanag dito na hindi lang ako yung expert at hindi ko nga masabing expert, baka marami pa rin ano, pero maraming expert ang nagpahayag. Unang-una kasi, meron tayong tinatawag na Generally Accepted Accounting Principles, yung GAAP, at saka International Standards. Yung pag-present natin ng mga tinatawag nating mga entry na ganyan, merong pamantayan or panuntunan. Una, yung tinatawag nating by order of liquidity. Kaya nga dapat cash, tapos ay accounts receivable, inventories, yun yung dapat order. Pero pagbigyan na natin, halimbawa at sabihin natin na, ba't niyo ba hinahanap yung accounting practice? Hindi naman accountant na nag-prepare. Although I doubt, tingin ko accountant nag-prepare niyan. Medyo malakas lang yung presyo na i-deliver ko ano yung dapat i-deliver. Ang pwede kong sagutin doon ay, una, bakit mo biglang itinago sa others when in fact, nabanggit mo na ito kanina, Christian, noong 2007 hanggang 2000, ano ba yun? Hindi ko 18. na makita kung 18, nakabukod siya doon sa cash and cash on hand, di ba? Cash on hand and cash on bank. That's the second argument. Pangatlo, kahit nasabihin natin na nakasama yan dun sa others, hindi naman kayang i-accommodate yung difference nung di ba? Ibig sabihin, hindi niya ma-justify na actually, tama yung aking preparation, tama yung aking disclosure. Kasi nandito yun, nandito yung cash doon sa others. Kasi, hindi naman sasakto yung amount, di ba, Christian? Hindi sasakto yung amount. Pangalawa, meron pa yung description di ba? Alin dyan yung others at alin yung cash. At saka yun nga, yung cash kasi ay isang malaking kumbaga bida yan Cash is king, sabi natin. Kaya hindi yan... lang, Commissioner, clarify ko lang, is that allowed in terms of generally accepted accounting practice? Yung paglalagay ng cash in hand tsaka on bank under others? Under generally accepted accounting principles, hindi po yan accepted. Meron tayong tinatawag na mga principle para sa tamang presentation, di ba, Christian? Yan din nagbabase yung ating tinatawag na audit opinion, etc., di ba? Nililink ko lang dun sa mga ginawa nilang So, hindi siya allowed kasi nga, hindi mo pwedeng i-lump yung liquid doon sa solid. Parang ganyan, liquid asset, etc. Di ba? Sa yon. Pero yun nga, bigyan natin ng konting leeway. Sabi natin, di naman accountant yung nag-present, di naman Ang tanong ko, bakit nung una meron, ngayon biglang wala? Pangatlo, hindi rin kayang i-accommodate yung entire amount ng Bakit po? Bakit hindi kaya i-accommodate? Tingnan mo yung other asset. Ang other asset niya magkano? So yun lang ang other asset. Nakita natin doon sa... Wala akong kopya ngayon baka mamaya isusupihan ko na lang. Tingnan mo yung other asset na dineclare nila. Tingnan ko Ay, wala pala akong kopya. Tingnan mo yung ng other asset na dineclare nila. 2 beses yan 2 linya yung pinrovide nila. Pag tinotal mo yan at tiningnan natin yung pasok ng ng movement ng cash, lalong-lalo na yung tinatawag nating net inflow, doon tayo magbabase. Now, gusto kong idugtong dito yung sinasabi nilang sorry, Commissioner, i-clarify ko lang para hindi makalampas dun sa understanding ng mga kababayan natin. Kung pagbabasihan ay yung naka-declare doon sa others, hindi siya tutugma. 2 line yon, 2 line. Hindi siya tutugma doon sa sinabi ng AMLAC na net inflow, ibig sabihin, binawas na yung inflow and outflow, inatira doon sa kanilang bank accounts, base ron sa AMLAC report. Hindi siya magmamatch doon sa items na nakalagay sa others. Tama? Hindi niya kayang itago, kumbaga. Hindi niya kayang itago. Hindi niya masasagot kasi malaki no? Now, pwede ko bang idugtong yung paliwanag nila? Nasabi nila ay bloated daw.
I'd like to use his own words, di ba? Ang sabi niya, bloated ito. Pero on some part of the interview or the press con, nabanggit niya yung depende sa presentation yan eh. At doon natin siya gustong singilin. Pag sinabi nating bloated, at ang computation nila paano daw kung halimbawa 1,000 din-deposit mo, tapos 1,000 withdraw mo, di ang total volume daw niyan 2,000. Tapos kung i-multiply mo ng marami, di bloated nga. Ang tanong ko, okay, sakyan natin yung depende sa presentation. Pero pwede mong bawasin yung outflow dun sa inflow. Ano Christian? Total outflow minus total inflow. Kung doon sa give na example na binigay nila, para wag na tayong lumayo. 1,000 ang outflow, 1,000 din ang 1,000 ang inflow, 1,000 din ang outflow, di ang net effect 0. Ngayon, dadugtong natin yung relationship doon sa ipe-prepare na SALN. Ang hinahanap natin dito ay yung natira, which correctly can be stated by saying kung ito yung total na outflow na pumasok, outflow, at minus total inflow na pumasok, minus total outflow na lumabas, ay i-assume natin na yung natira ay naiwan. Pangalawa, paano pa natin sasabihing bloated yan? Remember, at ito yung hirap nito di ba ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung na-capture ng monitoring system, yung 500,000 and above. So ang pinag-uusapan dito natin ay yung galaw ng pera na 500,000 and above. Christian, pag tayong dalawa o kahit isama natin lahat, pag sinabi nating bank statements, bank accounts, deposits and withdrawal, posible ba, Christian, na merong mababa na hindi na-capture ng system? So, bago niya sabihin na ito ay bloated, ako, makikipagtalo ako na hindi bloated yan kapag tama ang approach, lalong-lalo na yung fact na hindi pa natin na i-reflect dyan, hindi pa natin na isasama sa kwentahan yung hindi nahagip ng sistema. Now, pwede ba akong magpaliwanag ng konti? Sige po, go ahead. Kung matatandaan nyo, dito ako dinemonize doon sa impeachment ni Justice Corona. Remember? Hindi kasi AMLA ang nag-interpret noon. Ako, dahil the Ombudsman asked my help. And the Ombudsman used the statement ng SALN on the basis of yung nakalagay doon na sworn sa SALN na nakalagay na ino-authorize yung Ombudsman. Kaya may right sila. And then they asked me as representative of Commission on Audit. On that time, during that time, hindi pa naintindihan ng tao yung AMLC transaction report na ang ibig sabihin ay 500,000 and above. That's why on my part, hirap akong ipaliwanag na hindi ko siya kayang tawaging balance. Bakit? Ay magkakamali ako. Ay mahalaga yan as an accountant. Bakit? Ay ang nakita ko lang ay yung 500,000 and above paano ngayon kung may sumingit na mga barya-barya? O kahit na hindi barya, dahil mukhang hindi naman baryahan ang lagayan dyan. Halimbawa, may sumingit na 499,000. Ay di mali na ako. Oo, kasi sinabi ko, Kaya lang, ang pagkakaiba ng ginawa ko noon at ng AMLA ngayon, hinanap ko noon yung tinatawag nating fresh inflow. Ano yung fresh inflow? Binatikos ako ng gusto doon, nang iimbento daw ako ng ebidensya, nang gagawa daw ako ng bagong terminology. Kaya tuwang-tuwa ako nung ginamit ng AMLA, yung terms na ginamit ko when I first testified on this. Na-vindicate tayo dito di ba? So noon, hinanap ko yung fresh inflow. Ano ang ibig sabihin ng fresh inflow? Yung outflow at inflow, critical kasi ito dahil kumbaga may nag-deposit sa iyo. Tapos ngayon, ilalabas mo ito. Hindi ito one-on-one na 500,000 ang dineposit sa iyo, 500,000 din ang ililipat mo, di ba, Christian? Minsan, meron kang halimbawang 1 million dineposit, gagawin mo 800,000 and then 200,000. In which case, yung 800,000 lang ang makakapture. Yung 200,000 ay hindi, di ba? Okay, yan yung pinakang delikado. So yung sa aking part, hinanap ko yung inflow. Yung fresh inflow. Ang ibig sabihin, ito ay bagong pasok na hindi galing sa na-capture mo na sistema. Halimbawa, may bagong nag-deposit ng 1 million. Itong 1 million na ito ay hindi mo pa nailalabas. O itong 1 million na ito ay hindi pa nag-move. Kasi kung minsan, ganyan ang money laundering, yung paglalaban tinatawag, i-deposit mo dito as check, i-encash mo, pwede mong i-deposit ulit as cash, o pwede mong i-invest as time deposit, tapos i-encash mo pa ng mature, tapos i-deposit mo ulit, Kaya umiikot. Kaya yung ina-explain nila na nababloat.
Pero ang tanong ko dito, yung ginawa ko noon na hindi ginawa ng AMLA ngayon, hinanap ko yung fresh deposits. Ibig sabihin yung pumasok na hindi siya output or hindi siya galing sa kahit na anong pag-ikot at paglabas. In other words, ito yung bagong pasok. At ito rin naman yung gusto kong ipunto na hindi nahagip naman ng defense team nila. Sabihin nila, bloated yan. Pag 1,000, 10 beses akong nag-deposit ng 1,000. Hello, knock-knock. Tingnan mo nga yung mga single deposit. By the millions, Christian. So, yung 1,000 na sinasabi nyo, magbigay naman kayo ng reasonable na halimbawa. Yung 1,000 times 100, natural, ano? Eh, pag nag-uusapan natin, kunyari, 100 million or 24 million, etc. Pangalawa, ang tanong dito ay, hindi yung amount, Christian. Ang mahalagang tanong dito, tatlo. Saan siya nanggaling? Kasi nga, yun nga yung ginagawa nilang suspicious account, di ba? Ibig sabihin ay, kaduda-duda kasi maaaring yung pinanggalingan mo ay nakikita ng bangko yan eh. Sino bang may-ari nito? Ano bang negosyo niya dyan? Pangalawa, saan to nanggaling at bakit ka tumatanggap nito considering ikaw ay, ang tawag natin dyan, politically exposed person. Ano, yun yung ginagamit nilang term. Although ako'y hindi nag-practice dyan sa bagay na yan, ha? Ako'y talagang lang base sa karanasan natin at sa ating mga natutunan. So, ang ibig sabihin nito, may special na bantayan. Kwento ko nga sa iyo, Christian, nung tumakbo ako, ang daming hindi makapag-transfer ng pera sa akin sa GCash. Ayaw daw tanggapin. Kasi naging politically exposed na. Oo, dahil politically, biro ka ako na yata yung pinakamahirap na politically exposed. 500 lang yung ita-transfer. Ay nagsunod-sunod yung 500. Na-flag na yung sistema. Bakit maraming nagpapadala ng 500 dito, di ba? So, kinikwento ko yung mga katatawanan na. So, ang ibig ko lang sabihin dito ay, tama naman, hindi tayo pwedeng mag-draw ng conclusion. Pero wag tayong magtago sa teknikalidad para lituhin natin ang taong bayan. Sila, it depends on presentation. Pero no matter how and what the presentation is, the truth will always be the truth. The numbers will always stand on its own story. Yun ang point ko. Now, idugtong pa natin. So kung hinimay natin yung fresh deposit, malinaw ito. Ito ngayon ang pwede nating sentro pagdating natin sa Senado. Ang problema, wala pang probing question eh. Tsaka wala pa rin time ng ano. Kung may probing question yan at nasa Senado na yan, naku, kaya nating pagtiyagaang hanapin. Remember in the Justice Corona case, more than 82 bank accounts. Sinaga natin yan, Christian. Inanap natin yung, kumbaga dun sa drawing natin, ang tawag ni Congressman Fariñas noon, pitcha pie, di ba? Kasi tinuro natin, pinakita natin yung out, in, out. Ito yung tipong nag-in, na hindi siya nanggaling sa mga anumang pasok na pasok at labas na nangyari. At so, ito, hindi nila pwedeng ma-question. Do I take it to mean that if given the opportunity, you're very much willing to become an expert witness in what could be your second impeachment trial? Siguro ganito na lang, Christian, kasi marami rin nagtatanong, nagpapakabida daw, nagpapakaano. Tungkulin ko yun. Ito calling ko yun kasi may lisensya ako at may pangako ako sa taong bayan. Lalong-lalo na yung mga, alam Christian, ang pinakamasakit dito at doon ako naiinis, inuuto nila, dinidenggoy nila, yung mga taong walang karanasang magbangko. Sila yung walang pera, walang isa-save, di ba? Sila yung hinahanapan ng ID, sila yung hinahanapan ng kung gustong magnegosyo, di ba? Kaya parang sa akin, para lang sa kanila. Sige, sasali ako kahit sa analysis man lang. But I'm sure, napakagagaling ng mga resource person nila at napakagagaling din ng mga staff ng ating congressional and Senate.